Isa pa, sa Miss Universe Philippines 2026, kilalanin natin sila. Hello, Carwelas, mabuhay. This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello, kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Okay guys, syempre ang ating topic for today, isa pa nga sa mga kandidata na to dito sa roster ng Miss Universe Philippines 2025. Ang hihirit pa sana tayo ng isa pa sa Miss Universe Philippines 2026, di ba? Kahit baguan pa lang matapos, ay pinupush na natin sila na pwede talaga silang bumalik ng bonggang-bongga kasi talagang magsipag salpukan sila ng bonggang-bongga at makipagpuksaan, makipagsalpukan, makipagbardagulan, mga ganon. So, may 5 akong napili ng mga candidates na pwedeng kumabog at pwedeng bumalik ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines 2026. Kasi parang sila lang yung nakikitaan ko ng potential, sila yung din nakikitaan ko ng tindig at sila din yung nakikitaan ko ng karapatan na mag-represent ang Philippines sa Miss Universe Philippines. Number 1, sa akin listahan na pwede pang bumalik sa Lacuna ng Tarlac, o di ba? So, when it comes to beauty, height, and everything, pwedeng-pwede talaga. May potential din talaga tong batang ito para bumalik pa sa Miss Universe Philippines para makuha yung corona. Alam mo, nakikita mo talaga na variation yung kanyang beauty at talaga kayang kumabog. May height din, may beauty din na ino-offer na gandang Pilipina. Ang kailangan lang niyang gawin ay syempre, tama na yung mga, masyado kasi siyang mahinhin ng bonggang-bongga. Hindi niya alam na bardagulan at salpukan dito sa Miss Universe Philippines. So, masyado siyang malambot gumalaw. So, wala siyang mga strong eksena sa kanilang journey dito sa Miss Universe Philippines 2025. Pero, isang hirit pa sa Lacuna. For Tarlac province naman, o di ba? Or Tarlac City or whatsoever, basta representing Tarlac, isa pa talaga. You deserve na lumaban ulit sa Miss Universe Philippines. Kahit anong year, 27, 28, 29, o mga ganun. Basta bumalik ka ng isa pa, ng bonggang-bongga. Next na hihirit pa sana ako ng isa pa ay itong si Miss Eloisa Haod ng Laguna. Nakilala naman ninyo kung paano siya mag-perform, guys. When it comes kasi sa performance, height, and everything, kaya naman niya. Pero siguro, sa pagbabalik niya, ito lang ha, kung babalik din naman si Eloisa Haod ng Laguna, baguhin ang personality. Huwag na yung magmukmuk sa tabi, makipag-mingle sa mga kapwa-kandidata, o kaya makipag-mingle sa media, hindi yung doon ka lang sa sulok at kausap mo ang sarili mo, o kaya yung anino mo. So, try to mingle, try na ipakita yung totoong ikaw, kasi hindi naman ako naniniwala na lagi mo kausap ang anino mo. Charot lang. Kasi yun kasi yung nakita ko sa kanya since Aqua Boracay, wala siya, no show talaga siya sa labas, tapos preliminary competition, wala talaga siyang personality. Hindi ko alam, siguro yun, subukan lang niya talagang makipaghalubilo, baka makatulong yun sa kanya ng bonggang-bongga, baka mapansin pa siya. Syempre siguro nakita ng organization, no? Pinaggagawa na ito ni Laguna, bakit parang no show yata siya? Nandito yung katawan niya pero yung kaluluwa niya wala. Ganun na. Ganon ang eksena. Sana sa pagbabalik niya, lukho ba na siya ng kanyang energy? Sana, di ba? At nandyan na siya sa competition talaga. Kasi parang katawan lang yung nakikita namin at hindi yung kaluluwa. Parang ganun yung nararamdaman ko kay Miss Eloisa Haod. That's why na need ng personality para sa competition. Hindi pwede na tatahimik-tahimik ka lang at wala kang ginagawa. So, medyo off talaga ng bonggang-bongga. So, ayun. Kung bumalik man, ibigay ang lahat. Hindi lang sa performance sa stage, pati yung makikipaghalubila at saka yung personality ayusin. Personality development, I think, kailangan mong subukan subukan gawin
kung wala pa yung pageant. Kung gusto mo talaga manalo ng Miss Universe Philippines, pero kung ayaw mong manalo, eh, bahala ka, huwag kang magbago. Charot lang. Charot lang, charot lang. Hello, ayan. Next! Sumunod itong, si Tyra Goldman ng Bohol. Ito naman, akala ko nga reserve, mahiyain, di ba? Mabigat-bigat. Ayan, no, yung pinakita mo yung final. Ito talaga lang naman si Tyra. Tinatago ka naman palang galing. May tinatago ka naman palang makamandag na eksena at saka performance. Bakit mo itinago? Bakit yung finals mo lang nilabas? Nanghihinayang talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya hirit pa talaga ako ng isa pa sa'yo. Tyra Goldman ng Bohol. Kasi grabe, ang nakakaloka yung ganda, nakakaloka yung tindig, nakakaloka yung height, nakakaloka yung everything, nakakaloka yung talino, lahat na lang nakakaloka. Yun na lang talaga, kinulang talaga siya sa performance level, o di ba? Akala ko talaga dati mahiyain lang siya, yun pa yun, kaya naman niyang magpasabog. So sana yun yung ginawa mo sa press presentation hanggang sa finals para makagain ka ng fans, nakagain ka ng nakagain ka ng nakita ka ng mga vloggers to promote you, nakita ka ng mga fans na ang galing-galing mo. So hindi know when to pick, hindi na talaga uobra sa mga panahon ngayon, o di ba? So nag-pick lang siya nung finals nang huli na ang lahat. Nung naka ano na yung mga judges, yung buo na yung mga judges kung sino yung gusto nilang panalalunin. Doon pa lang siya umarangkada. So, ayun, top 12 lang siya. Nanghihinayang talaga ako ng bonggang-bongga. Pero ang laki-laki talaga ng potential, ang laki talaga ng chance na manalo siya pag bumalik siya sa Miss Universe Philippines. Kahit anong taon mas yan, anumang taon man yan, pero sana bumalik ka. Miss Tyra Goldman ng Bohol. Next, na gusto kong bumalik pa at isa pa sa Miss Universe Philippines, Miss Pasay, Amanda Russo, ang bata pa niya. Pwede siyang bumalik mula next year hanggang sa 2030. Charot lang. So, alam nyo na kung ano dapat kailangan ayusin kay Pasay, yung kanyang pasarela na mabigat, ang kanyang angulo when it comes sa materials na ipapasa sa Miss Universe Philippines Organization. Kailangan maganda talaga yung angulo. Kailangan siguro ng matindihang team para sa styling kineme niya. Kasi doon siya nililigwak eh. Hindi kasi yung ganda niya sa personal ay hindi mo nakikita sa mga photos at saka sa mga videos. And hopefully, gano'n na nga, lumabas na nga ng bonggang-bongga kasi nakakaloka naman kasi. O, di ba? Aces and Queen, baka naman, paborito naman sana ninyo sa Pasay, di ba? Sana magpasa naman kayo ng bonggang-bonggang picture, yung hindi naman yung nakakaloka. May gusto ba kayong ipanalo? Bakit yung pinasa ninyo kay Pasay ay ganon? Charot lang po. Pero kung babalik pa si Pasay, malaki talaga yung potential. Ang ganda ng tindig, ang ganda ng height, ang ganda ng mukha, ang talino pa. Ay nako, wala ka nang hahanapin pa, kundi pwede talaga tong ipagbardagulan sa mga Latinas at saka sa mga ibang lahi. So, iniisip ko talaga, isa pa talaga kay Miss Amanda Russo. Hindi lang isa, pwede pang 5 kasi ang bata-bata pa niya. So, malay mo sa pang-5 try niya, manalo na siya ng corona. O, diba? So, ayun lang, yun yung mga wini-wish ko na na sana isang laban pa, malay mo, maibalik at maikmuha ninyo ang corona ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines. Next, and last but not the least, Iliana Marie Aduana, isa pa be. Mukhang wala ka ng kalaban ng malakas next year. O, di ba? So, sa performance mo ngayon, sa Miss Universe Philippines 2025, wala naman ako masabi kasi ginawa mo naman ang lahat at walang kulang. Hindi lang talaga sumang-ayon ang pagkakataon sa'yo. Hindi lang talaga nag-align ang star sa'yo. Hindi lang talaga napunta ang spotlight sa'yo at hindi lang talaga na panahon or destined para sa iyo ang corona for 2025. So, sana isa pa sa Miss Universe Philippines 2026 kasi alam ko pag nandun ka, gagawa ang sarap makipagbardagulan at alam kong yung mga makakalaban mo ikabahan na kasi ikaw ang lalaban sa Miss Universe 2026. Yun, isa pa din, o di ba? Kung ayaw mo ng isa pa, lipat na kasi dapat bonggang-bongga. Kasi alam ko naman na pag inilaban ka sa Miss Universe or sa ibang international pageant, kakamove siya. At alam ko naman na pag gano'n na nga, hindi kami mababahala. Hindi kami mababahala sa iyo.
Pero this year talaga hindi sa'yo nakatadhana ang corona, pero ay why na? Baka next year pala, baka sa susunod pa. So, bata pa naman, kaya pwede, isa pa, Iliana Marie Aduana, iparamdam mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Malay mo next year, di ba bardagulan, tapos naging puksaan, ano na ngayon ang susunod? Makakaloka. At hopefully, kasama ka doon sa susunod na edisyon ng Miss Universe Philippines. Abangan kita ng bonggang-bongga. Abangan kita kung paano kumabog. At level up na lang yung mga performance. And hopefully, ay maibigay na rin sa'yo ng tadhana ang bonggang-bonggang corona na inaasam-asam mo. Ayun guys, ayun yung aking mga wish list na isa pa dito sa Miss Universe Philippines 2025 na bumalik pa sa mga susunod na Miss Universe Philippines pageant. Kasi mukhang silang lima lang nakikitaan ko ng potential. Sila rin limang nakikitaan ko ng may pag-asang manalo ng corona. At silang lima lang din yung parang may karapatan. Yung iba wala na. Charot lang. Hindi, pwede naman silang lumipat sa ibang pageant. Doon sila makipagbardagulan at makipagpuksaan. Pero itong lima talaga na nasa listahan ko, ito yung sana bumalik sa Miss Universe Philippines. Isa pa please. There you go guys. Maraming salamat and sana ay nag-enjoy kayo sa aking content for today. At sana ay comment down below lang ninyo kung sino pa ang gusto ninyong bumalik pa sa Miss Universe Philippines sa 2026, 27, 28. O, di ba? Kung sino pa yung gusto ninyong bumalik para makipag puksaan dyan sa pageant ng Miss Universe Philippines. Comment down below lang kayo ang inyong views and opinion and yung violent reaction. Comment lang ninyo ng bonggang-bongga. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.